Alam kong alam mo na kilala mo na si Goliath. Kapag naririnig ng karamihan ng pangalan niya, agad nilang naiisip na siya ang higanteng natalo ni David gamit lang ang tirador at bato. Pero sa katunayan may mas malalim pang kwento sa likod ng buhay ni Goliath. May isang bahagi ng istorya niya na halos hindi na pinag-uusapan. Kaya ang tanong ngayon ay sino ba talaga si Goliath? Bakit ganun na lang ang takot ng buong hukbo ng Israel sa kanya? At posible bang mas malalim pa ang kanyang pinagmulan kaysa sa iniisip ng marami? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa Biblia, hindi ipinakita si Goliath bilang ordinaryong sundalo. Isa siyang simbolo ng takot, pressure at tila imposibleng kalaban. Ayon sa 1 Samuel, galing siya sa lungsod ng Gat, isa sa pinakamahalagang syudad ng mga Filistin. Ang mga Filistin noon ay matagal ng kalaban ng Israel. Isa silang makapangyarihang grupo na kilala sa advanced na armas at mga matitinding mandirigma. Pero kakaiba si Goliath kahit sa sarili niyang hukbo. Inilarawan siya bilang napakalaki kumpara sa normal na tao noong panahong iyon. May mga lumang translation pa ng Biblia na nagsasabing lampas 9 feet ang kanyang taas. Bagamat may ibang scholars naman na naniniwalang maaaring mas mababa rito depende sa ancient measurement system na ginamit. Pero kahit alin pa ang tama, iisa lang ang malinaw. Napakalaki niya kumpara sa ordinaryong sundalo at hindi lang taas ang dahilan kung bakit siya kinatatakutan. Suot niya pa ang mabigat na bronze armor na halos parang bakal na pader kapag tinitingnan mula sa malayo. May dala siyang malaking spear na ayon sa paglalarawan ng Biblia ay sobrang kapal at bigat. May sarili pa siyang shield bearer na nauuna sa kanya habang naglalakad. Para siyang walking fortress sa gitna ng battlefield. Pero ang tunay na sandata ni Goliath ay hindi lang lakas, kundi psychological warfare. Sa loob ng 40 days araw-araw siyang lumalabas sa Valley of Elah para hamunin ng Israel, umaga at gabi. Parehong challenge, isang laban, isang tao laban sa isang tao. Walang buong hukbo, walang backup. Ang matatalo ay talo ang buong bayan. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalaki ang takot sa kampo ng Israel. Isipin mo na lang, hindi lang simpleng banta ang kaharap nila. Araw-araw nilang nakikita ang isang higanteng mandirigma na tila imposible talunin. Habang tumatagal, unti-unting nasisira ang morale ng mga sundalo. Kahit si Haring Saul na dapat sanay nangunguna sa laban, hindi rin makagalaw. Ayon sa mga Bible historians, mahalagang maintindihan ang kultura ng ancient warfare noon. Sa maraming sinaunang laban, normal ang tinatawag na champion warfare. Ibig sabihin, pipili ang bawat panig ng isang pinakamalakas na mandirigma para maglaban. Ang mananalo ang magiging simbolo ng tagumpay ng buong hukbo. Kaya nang hamunin ni Goliath ang Israel, hindi lang ito simpleng insulto. Isa itong public humiliation. At habang walang sumasagot sa hamon niya, mas lalo nitong pinapakita na kontrolado niya ang sitwasyon kahit hindi pa nagsisimula ang tunay na digmaan. May isa pang detalyeng madalas hindi napapansin. Ang Valley of Elah ay strategic location noon sa pagitan ng teritoryo ng Israel at Filistin. Ibig sabihin, hindi aksidente na doon nangyari ang tensyon. Kapag natalo ang Israel, mas madaling mabubuksan ang daan para sa paglusob ng mga Filistin at makukuha nito ang bahagi ng kanilang lupain. Kaya para sa mga sundalo noon, hindi lang sariling buhay nila ang nakataya, pati kinabukasan ng kanilang bayan. At dito lalong nagiging misteryoso si Goliath. May ilang bahagi sa Old Testament na tila nagpapahiwatig na hindi siya nag-iisa. Sa ibang verses ng Samuel at Chronicles, binanggit ang iba pang higanteng mandirigma na konektado rin sa Gath. May mga kapatid umano si Goliath na kapareho rin ng laki at lakas niya. Dahil dito may mga Bible scholars na naniniwalang maaaring kabilang siya sa natitirang lahi ng mga higante na minsang binanggit sa mas matatandang bahagi ng scriptures. Pero mahalagang sabihin na maraming debate tungkol dito. Hindi lahat ng scholars ay pare-pareho ng interpretasyon. May ilan na naniniwalang literal na higante sila, habang ang iba naman ay nagsasabing maaring exaggerated lamang ang paglalarawan bilang simbolo ng sobrang lakas at panganib ng kanilang hukbo. Gayunpaman, malinaw sa narrative ng Biblia na may espesyal na reputasyon si Goliath. Hindi siya basta random na sundalo lang. Isa siyang tao na kayang magpahinto ng buong hukbo ng walang aktwal na laban. At dito pumapasok ang pinakaimportanteng bahagi ng istorya. Habang nanginginig ang mga trained soldiers ng Israel, isang batang pastol ang dumating sa battlefield. Hindi siya dumating para makipagdigma. Nagdala lang siya ng pagkain para sa kanyang mga kapatid. Pero sa pagdating niya, nakita niya ang bagay na matagal nang tinatago ng lahat.
ang takot. Habang ang ibang tao ay nakatingin sa laki ni Goliath, iba ang nakita ni David. Hindi niya nakita ang imposibleng kalaban. Nakita niya ang isang tao lang din. At yun ang malaking turning point ng istorya. Dahil minsan, ang pinakamalaking laban ay hindi nagsisimula sa espada o armor. Nagsisimula ito sa isip ng tao. Sa sandaling naniwala ang buong Israel na imposible nang manalo, doon sila tunay na natalo kahit buhay pa sila. Si Goliath ay hindi lang higante ng Philistine. Isa siyang representasyon ng fear na unti-unting kumakain sa confidence ng isang buong bayan. Ganun pa man, habang tumatagal ang tensyon sa Valley of Elah, mas lalo lamang nagmumukhang imposible ang sitwasyon para sa Israel. Hindi dahil mas marami ang kalaban nila. Hindi rin dahil kulang sila sa armas, kundi dahil sa isang tao. Si Goliath ay naging parang buhay na simbolo ng pagkatalo bago pa man magsimula ang tunay na laban. Sa tuwing lalabas siya mula sa hanay ng mga Philistine, tila nawawala agad ang tapang ng mga sundalo ng Israel. Para siyang isang problema na hindi kayang solusyonan ng normal na paraan. At sa loob ng 40 days walang nagbago. Parehong hamon, parehong katahimikan, parehong takot. At heto na nga si David. Sa katunayan, sa unang tingin wala siyang anumang katangian ng isang mandirigma. Bata pa, walang armor, walang military experience na maipagmamalaki. Ngunit pagdating niya sa battlefield, narinig niya ang sigaw ni Goliath, ang parehong insulto na ilang linggo na nilang nadidinig. At doon may kakaibang nangyari. Habang ang ibang tao ay nasanay na sa takot, si David ay tila nagulat kung bakit walang sumasagot. Para sa kanya, hindi normal na hayaan na paulit-ulit na hamunin at insultuhin ang bayan ng Israel nang walang lumalaban pabalik. Ayon sa mga Bible scholars, mahalagang maintindihan na iba ang pananaw ni David kumpara sa mga sundalo sa paligid niya. Ang karamihan ay nakatingin sa laki ni Goliath, pero si David ay nakatingin sa mas malaking bagay, ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya habang nanginginig ang mga trained soldiers, isang batang pastol ang kusang lumapit para harapin ang pinakamapanganib na mandirigma ng mga Philistine. Nang makarating ang balita kay Haring Saul, agad niyang ipinatawag si David pero halatang duda siya. Paano mo nga naman hahayaang lumaban ang isang batang walang armor laban sa isang higante na sanay sa digmaan mula pagkabata? Sa kabila nito, wala nang ibang gustong humarap kay Goliath, kaya sa huli, pumayag si Saul. Binigyan niya si David ng sarili niyang armor at helmet. Marahil iniisip niyang kahit paano ay madadagdagan ang tsansa nitong mabuhay. Pero nang isuot iyon ni David, agad niyang naramdaman na hindi iyon para sa kanya. Mabigat, hindi siya makagalaw ng maayos. At dito naging kakaiba ang buong laban. Habang lahat ay umaasa sa espada, armor at lakas, pinili ni David ang ibang paraan. Tinanggal niya ang armor. Kinuha niya ang kanyang staff, sling at 5 makikinis na bato mula sa sapa. Para sa ibang tao, parang pagpapakamatay iyon. Sa isang panig, isang higanting warrior na nababalutan ng bronze armor at may dalang napakalaking spear. Sa kabilang panig, isang batang pastol na halos walang proteksyon. Ngunit ayon sa ilang historians, hindi simpleng laruan ang sling na gamit ni David. Noong ancient times, ang mga bihasang slingers ay kayang magpakawala ng bato sa sobrang bilis na halos kapantay ng lakas ng modernong handgun. Kapag tumama iyon sa ulo ng tao, maaari itong agad makapatay. Ibig sabihin bagamat mukhang dihado si David, may dala siyang weapon na mas mapanganib kaysa sa iniisip ng marami. Nang makita siya ni Goliath, agad itong natawa. Para sa higante, insulto ang ipinadala ng Israel. Imbes na seasoned warrior, isang batang pastol ang humarap sa kanya. Ayon sa 1 Samuel, minura pa siya ni Goliath at kinutya ang kanyang itsura. Sa paningin ng higante, tapos na agad ang laban bago pa man magsimula. Pero iba ang tingin ni David sa nangyayari. Para sa kanya, hindi lang ito laban ng dalawang tao. Isa itong laban ng tiwala, paniniwala at tapang. Kaya bago magsimula ang labanan, malinaw niyang sinabi na hindi siya lumalaban gamit ang espada o spear lamang, kundi sa pangalan ng Panginoon ng Israel. At pagkatapos noon, mabilis na kumilos si David. Habang papalapit si Goliath, kumuha si David ng bato, inilagay ito sa sling at pinaikot ng mabilis. Isang iglap lang ang lumipas bago niya ito pinakawalan. At doon nagbago ang lahat. Ang bato ay direktang tumama sa noo ni Goliath, isa sa iilang bahagi ng kanyang katawan na hindi natatakpan ng armor. Biglang natigil ang higante at sa harap ng dalawang hukbo bumagsak siya sa lupa at kasabay ng pagbagsak niya parang nabasag din ng takot na matagal nang bumabalot sa Israel. Sa loob ng 40 days isang tao ang kumontrol sa isip ng buong hukbo, pero sa loob lamang ng ilang segundo naglaho ang imahe ng pagiging imposibleng kalaban. Sa kabila nito, pagkabagsak ni Goliath, hindi agad nagsaya si David.
Walang mahabang selebrasyon, walang sigawan ng tagumpay mula sa kanya. Sa halip, mabilis niyang nilapitan ang higante at kinuha mismo ang espada nito para tuluyang tapusin ang laban. At sa mismong sandaling iyon, nagbago ang buong battlefield. Hindi dahil may bagong strategy ang Israel, hindi dahil dumating ang backup troops, kundi dahil may isang bagay na nabasag sa isip ng dalawang hukbo. Sa panig ng mga Philistine, malinaw agad ang kanilang nakita. Ang mandirigmang akala nila ay imposibleng matalo ay nakahandusay na sa lupa. Ang taong nagsilbing simbolo ng kanilang kapangyarihan ay wala na. At kapag bumagsak ang simbolo, madalas sumusunod ang buong sistema. Biglang nagpalit ang takot ng direksyon. Kanina, Israel ang natatakot. Ngayon, mga Filistina naman ang nagkagulo. Ayon sa 1 Samuel, nagsimula silang tumakbo pabalik sa kanilang mga lungsod habang hinahabol sila ng hukbo ng Israel. Ang parehong mga sundalo na ilang linggong hindi makagalaw dahil sa takot, ngayon ay biglang lumakas ang loob. At dito mas lalong lumalim ang kwento ni Goliath. Dahil para sa maraming Bible scholars, ang nangyari sa Valley of Elah ay hindi lang simpleng pagkatalo ng isang mandirigma. Posibleng simbolo rin ito ng pagbagsak ng isang mas matandang takot na matagal nang bumabalot sa mga tao sa rehiyon. Sa Biblia, paulit-ulit na konektado si Goliath sa lungsod ng Gat. At ayon sa ilang bahagi ng Old Testament, ang Gat ay kilala bilang lugar kung saan nanirahan ang ilang higanteng mandirigma noong sinaunang panahon. Dito pumapasok ang isa sa pinakamisteryosong bahagi ng kwento, ang mga Rephaim. Sa iba't ibang bahagi ng scriptures, binabanggit ang grupong ito bilang mga taong may kakaibang laki at lakas. May ilang translation na gumagamit ng salitang giants, habang may ibang scholars naman na nagsasabing maaring tumutukoy ito sa sinaunang tribo ng matatangkad at mababagsik na mandirigma. Mahalagang sabihin na maraming debate tungkol dito. Hanggang ngayon hindi pa rin pare-pareho ang interpretation ng mga historians at theologians. May ilan na literal ang tingin sa mga higante habang ang iba naman ay naniniwalang bahagi ito ng symbolic language ng ancient texts. Pero kahit iba-iba ang interpretation, malinaw na may espesyal na reputasyon ang mga taong konektado sa Gath. At dito mas nagiging mahalaga ang detalye tungkol kay Goliath. Dahil hindi pala siya nag-iisa. Sa 2 Samuel at 1 Chronicles, may binanggit pang ibang higanting mandirigma na konektado rin sa parehong lugar. Isa rito si Lahmi na ayon sa ilang translasyon ay kapatid umano ni Goliath. Mayroon ding mandirigmang tinawag na Ishbi-Benob na halos makapatay kay David sa isa pang labanan makalipas ang ilang taon. At may isa pang kakaibang detalye na madalas ikagulat ng maraming nagbabasa ng Biblia. Isa sa mga mandirigmang ito ay inilarawang may 6 fingers sa bawat kamay at 6 toes sa bawat paa. Sa modernong panahon may medical condition na tinatawag na polydactyly kung saan nagkakaroon ng extra fingers o toes ang isang tao. Kaya ayon sa ilang historians, posible itong totoong physical condition at hindi simpleng alamat lamang. Pero sa narrative ng scriptures, ang mga detalyeng ito ay tila ginagamit para ipakita na kakaiba ang mga mandirigmang ito kumpara sa ordinaryong tao noong panahong iyon. At kapag pinagsama-sama ang lahat ng detalyeng ito, nagiging mas malaki ang kahulugan ng laban ni David at Goliath. Hindi na ito simpleng kwento ng maliit laban sa malaki. Para sa maraming nag-aaral ng Biblia, isa itong turning point kung saan unti-unting nawawala ang impluwensya ng mga higanteng mandirigma na matagal nang nagbibigay ng takot sa iba't ibang bayan. At marahil iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, buhay pa rin ang interes ng mga tao sa kwento ni Goliath. Ganun pa man. Habang mas pinag-aaralan ng mga tao ang kwento ni Goliath, mas nagiging malinaw na hindi siya simpleng isolated na karakter sa Biblia. Para siyang bahagi ng mas mahabang kasaysayan ng mga labanan sa pagitan ng Israel at ng mga higanting mandirigma na paulit-ulit lumilitaw sa Old Testament. At dito nagiging mas mabigat ang tanong, paano kung si Goliath ay hindi naman talaga natatangi? Paano kung isa lamang siya sa huling natitirang miyembro ng isang mas matandang lahi ng mga mandirigma na matagal nang kinatatakutan ng iba't ibang bayan? Sa iba't ibang bahagi ng scriptures, may paulit-ulit na pagbanggit sa mga Rephaim. Minsan tinatawag silang giants sa ilang translation. Ngunit ayon sa maraming historians at theologians, hindi pa rin ganap na malinaw kung literal ba silang mga higante o sinaunang grupo lamang ng matatangkad at mababangis na warrior clans. Gayunpaman may isang bagay na paulit-ulit na lumalabas sa mga tekstong ito. Kakaiba sila. Madalas silang konektado sa matitinding digmaan, mahihirap na teritoryo, at mga mandirigmang tila lampas sa normal na kakayahan ng ordinaryong tao. At dahil konektado si Goliath sa lungsod ng Gat,
Maraming Bible scholars ang naniniwalang kabilang siya sa mga natitirang grupo ng mga higanteng mandirigmang ito. Kaya para sa ilang nag-aaral ng scriptures, ang laban nina David at Goliath ay hindi lang kuwento ng underdog na nanalo. Posible rin itong simbolo ng pagtatapos ng isang matagal ng panahon ng takot na dala ng mga higanteng warrior clan sa rehiyon. At may isa pang detalye na madalas hindi napapansin, ang mismong pangalan ni Goliath. Hanggang ngayon, walang iisang interpretation tungkol sa tunay na kahulugan nito. May ilang ancient interpretations na nagsasabing maari itong konektado sa mga salitang may kinalaman sa sorcery, enchantment o spiritual practices. Pero mahalagang sabihin na hindi ito universally accepted interpretation. Maraming scholars ang nagsasabing hindi sapat ang ebidensya para tiyaking iyon talaga ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Pero kahit hindi sigurado ang exact meaning, malinaw naman sa Biblia na malalim ang koneksyon ni Goliath sa paniniwala ng mga Philistine. Nang harapin niya si David, hindi lang siya basta nagyabang bilang mandirigma. Ayon sa 1 Samuel, isinumpa pa niya si David gamit ang pangalan ng kanyang mga Diyos. Ibig sabihin para sa kanya hindi lang ito physical battle. Isa rin itong spiritual confrontation sa pagitan ng magkaibang paniniwala at kultura. At dito mas nagiging symbolic ang buong eksena. Sa isang panig si Goliath, nakabalot sa bronze armor, may malaking espada, suportado ng kapangyarihan ng Philistine military. Sa kabilang panig naman, si David, walang armor, walang reputasyon, ngunit may matinding pananampalataya. Kahit ang espada ni Goliath ay naging bahagi ng alamat. Sa ilang Jewish traditions at rabbinic commentaries, madalas itong inilalarawan bilang simbolo ng kapangyarihan at dominance ng higante. Kaya nang gamitin ni David ang mismong espada ni Goliath para tapusin ang laban, para sa ilan ay simbolo rin iyon ng pagbagsak ng kapangyarihang matagal nang kinatatakutan. Pero marahil ang pinakamisteryosong bahagi ng usapang ito ay ang koneksyon ng mga higante sa mas matandang bahagi ng Genesis. Dito pumapasok ang isa sa pinakadebating topic sa biblical studies, ang mga Nephilim. Sa Genesis chapter 6, may maikling ngunit napakamisteryosong passage tungkol sa mga nilalang na tinawag na Nephilim bago pa ang Great Flood. Sa loob ng maraming siglo, iba't ibang interpretation ang lumabas tungkol dito. May ilang ancient Jewish traditions na nagsasabing konektado sila sa sons of God at mga human women. May ibang scholars naman na naniniwalang symbolic language lamang ito para ilarawan ng corrupt rulers o violent warrior groups noong sinaunang panahon. At mahalagang maintindihan ito. Walang universal agreement tungkol sa exact interpretation ng passage na ito. Hanggang ngayon pinagdedebatihan pa rin ito ng theologians, historians, at Bible experts. Pero isang bagay ang totoo, ang Biblia ay paulit-ulit na nagbabanggit ng mga taong may ekstraordinaryong laki at lakas bago at pagkatapos ng flood narratives. At para sa ilang scholars, ang mga Rephaim ay maaring huling bakas ng mga sinaunang kwentong iyon. Kung totoo man iyon, kahit bahagi lamang, mas lumalalim ang misteryo ni Goliath. Dahil posible na hindi lang siya simpleng Philistine warrior, posible rin siyang simbolo ng isang mas matandang alaala na matagal nang umiikot sa mga kwento ng Ancient Near East. At dito pumapasok ang isa sa pinakakontrobersyal na detalye tungkol sa kanya, ang tunay niyang taas. Sa traditional Masoretic text ng Old Testament, inilarawan si Goliath bilang 6 cubits and a span, na kapag kinonvert sa modern measurement ay umaabot sa mahigit 9 feet tall. Pero ayon sa ilang historians at researchers na nag-aral ng Dead Sea Scrolls, may mas lumang manuscript na nagsasabing 4 cubits and a span lamang ang taas niya. Mas malapit sa around 6.5 feet at malaking debate ito sa biblical studies hanggang ngayon. Kung tama ang Masoretic text, si Goliath ay literal na halos parang higante kumpara sa normal na tao noon. Pero kung mas accurate ang Dead Sea Scrolls version, posible pa rin siyang sobrang tangkad para sa panahon niya. Pero hindi kasing laki ng madalas nating makita sa movies at paintings. At marahil iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin nawawala ang diskusyon tungkol sa kanya. At dito lalo nagiging komplikado ang usapan tungkol kay Goliath. Dahil kahit simpleng detalye gaya ng kanyang taas ay hindi pala ganoon kasimple. Sa ancient world walang iisang standard measurement system tulad ngayon. Ang haba ng isang cubit ay maaring magbago depende sa kultura, panahon at lugar. Karaniwan, ang Hebrew cubit ay tinatayang nasa around 52 hanggang 54 centimeters. Kaya kapag ginamit ang traditional measurement mula sa Masoretic text, posibleng lumampas si Goliath sa 3 meters ang taas. Isang tao na halos parang halimaw tingnan sa gitna ng battlefield. Ngayon isipin mo yon sa totoong sitwasyon.
Isang napakalaking mandirigma na may suot na bronze armor na sobrang bigat. May dalang malaking spear at kitang-kita mula sa malayo. Hindi na niya kailangang sumugod agad para manakot. Minsan sapat na ang presensya niya para mawalan ng loob ang kalaban. At marahil iyon ang tunay na dahilan kung bakit walang lumalaban sa kanya sa loob ng 40 days. Bago pa man tumama ang bato ni David sa kanyang noo, matagal nang nananalo si Goliath sa ibang paraan. Sa isip ng mga tao, sa takot, sa paniniwalang imposible siyang talunin. Pero kahit gaano pa siya kalakas, kahit gaano pa kabigat ang kanyang armor o katindi ang kanyang reputasyon, bumagsak pa rin siya. At dito pumapasok ang isa sa pinakaimportanteng bahagi ng buong kwento. Dahil habang lumipas ang maraming siglo, ang laban ni David at Goliath ay hindi na lamang tiningnan bilang simpleng historical event. Unti-unti itong naging simbolo ng mas malalim na bagay, ang maliit laban sa malaki, ang ordinaryo laban sa tila imposibleng kalaban, ang pananampalataya laban sa takot. Pero bago iyon, may isa pang malaking debate na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng mga Bible experts. Ang totoong taas nga ba ni Goliath? Sa Masoretic text na naging basehan ng maraming modern Bible translations tulad ng King James Version, nakalagay na si Goliath ay 6 cubits and a span. Kapag kinonvert ito gamit ang ancient Hebrew measurements, umaabot ito sa halos 3.5 meters. Napakalaki noon, halos hindi kapani-paniwala. Pero ayon naman sa Dead Sea Scrolls, na isa sa pinakamatandang collection ng biblical manuscripts na natagpuan noong 20th century, iba ang nakalagay na measurement. 4 cubits and a span lamang. Kapag kinonvert naman ito, nasa around 2.4 meters o higit 7 feet tall. At dito lalong nahati ang opinyon ng mga scholars. May ilan na naniniwalang mas accurate ang Masoretic text dahil mas tumutugma raw ito sa dramatic description ng kwento. Pero may iba namang nagsasabing maaring mas malapit sa original manuscript ang Dead Sea Scrolls version dahil mas matanda ito kumpara sa ibang surviving copies. Ang totoo, wala pa ring absolute consensus hanggang ngayon. Pero kahit alin pa ang tama, isang bagay ang malinaw. Si Goliath ay hindi ordinaryong tao sa paningin ng mga tao noong panahon niya. At hindi lang taas niya ang nakakatakot. Ayon sa Biblia, ang bronze armor niya ay may timbang na around 5,000 shekels. Kapag kinonvert sa modern weight system, umaabot ito sa roughly 60 kilograms o higit pa. Armor pa lamang yun. Isipin mong makakagalaw ka ng mabilis habang may ganong kabigat na suot sa katawan. Ipinapakita lamang nito na si Goliath ay hindi lang basta matangkad. Sanay siya sa digmaan, sanay sa mabibigat na armas, sanay sa harapang labanan. At kapag pinagsama mo pa iyon sa ibang higanteng mandirigmang binanggit sa 2 Samuel at Chronicles, mas lumalawak ang misteryo. Dahil posible na hindi nga siya ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Maaring siya lang ang pinakasikat. At marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi natapos ang interes ng mga tao sa kanyang kwento kahit lumipas na ang libo-libong taon. Dahil sa dulo, hindi lang naman talaga tungkol sa eksaktong taas ni Goliath ang kwento. Hindi rin tungkol sa timbang ng kanyang armor o kung gaano kalaki ang kanyang espada. Ang tunay na tumatak sa kasaysayan ay ang kahulugan ng kanyang pagbagsak. Dahil sa harap ng dalawang hukbo, may isang batang pastol na piniling huwag magpadala sa takot na matagal nang kumukontrol sa lahat. At mula noon, naging simbolo si Goliath ng lahat ng bagay na tila imposibleng harapin ng tao. Minsan problema, minsan takot, minsan opresyon, minsan sitwasyon na parang wala ng pag-asa. Habang si David naman ay naging simbolo ng pananampalataya, tapang at pagtitiwala sa Diyos kahit walang kasiguraduhan ng laban. Kaya siguro hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang kwento nila. Dahil iba-iba man ang panahon, may kanya-kanya pa ring Goliath ang bawat tao. May mga laban na masyadong malaki tingnan. Mga problemang parang imposibleng talunin. Mga sitwasyong nagpaparamdam na maliit ka at mahina. At marahil iyon ang dahilan kung bakit patuloy pa ring pinag-aaralan ang misteryo ni Goliath hanggang ngayon. Hindi lang dahil sa kanyang laki o pinagmulan, kundi dahil ang kwento niya ay parang salamin ng mga laban na kinakaharap pa rin ng tao hanggang sa kasalukuyan.